akala nila tao. Yun pala, gumagapang. Ang kanilang kinatatakutan, ang literal na laksa-laksang ahas o ulupong na kanila pang na-caught on cam. Sobrang laki nung sawa na pumasok sa bahay namin. Kahit yung mga kapitbahay ko, takot na takot nung makita nila yung dambuhalang sawa. Hindi pala ito yung unang beses na nagpakita yung dambuhalang sawa sa lugar namin. Dahil nung nakaraang linggo lang, may nakita na dambuhalang sawa dun sa may creek. Nung una hindi ako naniniwala na mayroong dambuhalang sawa dito sa amin. Pero nung dito na sa bahay namin pumasok, hindi ko na alam yung gagawin ko. Kasi may mga alagang hayop na bigla na lang nawawala. Na ang hinala ko, yung dambuhalang sawa ang may gawa. At sa tingin ko kahit ako kayang lunukin ang buhay nun Pagtanggal ng wallpaper sa dingding, sumorpresa sa kanila ang napakalaking sawa. Yung kapitbahay ko, ilang beses nang nagsabi sa akin na hindi daw sila makatulog dahil sa naririnig nilang kaluskos sa silong nila. Natatakot sila dahil nabalitaan din nila yung dambuhalang sawa sa may creek. Kaya hinala nila yung sawa yung lagi nilang naririnig paggabi na kumakaluskos sa kanilang silong. Nung tinulungan namin silang silipin kung ano yung nasa silong nila, may nakita nga kaming sawa pero hindi naman ganong kalakihan. Kaya hinala namin, anak lang yun ng dambuhalang sawa na pumasok sa bahay namin. Pilit namang hinahatak ng lalaking ito ang isang napakalaking sawa na pilit nagsusumiksik. Nung nagsisigaw ako, agad nagpunta yung mga kapitbahay ko para makita kung bakit ako sumisigaw. Akala nga nila nag-aaway kami mag-asawa Pero nung nakita nila yung dambuhalang sawa, kitang-kita sa mga mukha nila yung takot. Pero syempre dahil maraming nakakakita, nagtapang-tapangan na ako at binugaw ko yung sawa. Kumuha ko ng tubo para itaboy papunta sa bintana. Ilog kasi yung labas ng bintana namin, kaya baka doon din dumaan yung sawa papasok sa bahay namin. Pero ang pinaka nagpatindig sa kanilang balahibo, nang sa sahig ng kanilang banyo, may parang itim na ahas. Kinabukasan, nung napaalis na naman yung dambuhalang sawa, may nakita naman ako sa kubeta namin na isang ahas. Kulay itim yun pero maliit lang. Iniisip ko na baka nagalit sa akin yung mga ahas dahil sa ginawa ko dun sa dambuhalang sawa. Huhulihin ko sana yung ahas sa kubeta namin, pero nakatakas. Lumusot dun sa may bowl mismo, kaya simula nun, lagi na akong natatakot kapag i-ebak ako kasi baka biglang may tumuklaw sa pet ko. Pero bakit nga ba sunod-sunod ang mga nahuhuling ahas sa kanilang compound? Gayong malayo naman sila sa gubat. May nagpuntang mga eksperto sa lugar namin. Pinaliwanag nila kung bakit may mga ahas na napapadpad sa lugar. Sinabi nila na baka wala nang makain yung mga sawa sa gubat, kaya kinakailangan nitong maghanap ng makakain. Tsaka sinabi rin sa amin na huwag kaming matakot sa sawa dahil wala naman yung kamandag at aatake lang daw yung mga sawa kung maramdaman nila na nasa panganib sila. Kung sakaling may sawa ulit na mapadpad sa amin, tumawag lang daw kami sa marunong manghuli para maisurrender sa akin ang ukulan. Ang ahas, hindi lang laging nasa gubat. Minsan, nasa pamamahay mo na pala. Isang bata sa Quezon, sugatan ang ulo matapos dapuan ng isang hindi pa matukoy na nilalang na umaatake raw sa kailaliman ng gabi. May pakpak din daw ang bali-balita ngayon sa isang bayan sa Quezon na nagdudulot sa kanila ng pangamba. May malaki kaming problema sa barangay namin dahil tuwing sasapit ang gabi, natatakot kaming dumaan dun sa tapat ng malaking puno ng akasya. Doon kasi laging may lumilipad na nilalang na bigla na lang umaatake sa mga dumadaan, nakamotor man o naglalakad. Nung isang araw lang, inatake nung nilalang na yun yung anak ko. Kaya nagtamo siya ng mga mahabang sugod sa likod at balikat. Bukod sa anak ko, marami na rin nabiktima yung nilalang na yun. Kaya nagdudulot na ito ng takot dito sa barangay namin. Dahil ayon sa mga kwento, alaga daw ng aswang yung umaataking nilalang. Mukhang tahimik at payapa. Pero pagkagat ng dilim, may naghahasik daw rito ng lagim. Tahimik lang yung lugar namin noon, pero simula nang dumating yung matandang babae na nakatira sa gilid ng bundok, doon na nagsimula yung pag-atake ng lumilipad na nilalang sa lugar namin. Hinala ng mga kabarangay ko na yung matandang babae yung aswang na nag-aalaga dun sa nilalang.
Kasi nangyari talaga lahat ng to simula nang dumating yun eh. Bihira lang din namin makita yung matandang babae na lumabas ng bahay na parang laging tulog pag merong sikat ng araw. Gusto man daw nilang iwasan ang kalsada kung saan umaatake ang kinatatakutang ibon. Wala naman daw silang ibang alternatibong ruta. Kahit na anong iwas namin sa daanan para hindi kami atakihin ng nilalang, minsan napipilitan pa rin kaming dumaan doon kahit gabi na. Kung iiba kasi kami ng daan, mapapalayo kami. Yung 1 oras na lakad, nagiging 15 minutos na lang kapag dumadaan kami doon sa lugar na may umaataking nilalang. Kaya pag pagod na talaga kami galing trabaho, kahit nakakatakot, sa malapit na lang kami dumadaan. Kahit naatakihin pa kami nung lumilipad na nilalang na yun. Pakiramdam nila, hindi lang daw iisa ang umaataking ibon sa kanilang bayan. Pakiramdam namin, marami yung nilalang na umaatake sa lugar namin. Kasi maging sa ibang barangay, nagkakaroon na rin sila ng problema na katulad ng sa amin. Kumalat na rin yung balita na may lumilipad na nilalang na umaatake tuwing gabi na nagdulot ng takot sa mga residente. May isang albularyo kaming nilapitan at ang sabi niya, malakas daw ang posibilidad na alaga ng aswang yung umaatake at nagdudulot ng takot sa lugar namin. Para subukang matunton ang kinaroroonan ng kinatatakutang malaking ibon, naglibot ang aming team sa kagubatan sa palibot ng Busay. Dahil marami nang natatakot sa lugar namin, may mga nagpuntang eksperto sa ibon sa lugar namin. Doon ay inikot nila ang kagubatan na malapit sa lugar kung saan umaatake yung nilalang. Doon ay may nakita silang mga ebidensya na totoo ngang may umaatake, pero hindi daw ito alaga ng aswang. Dahil yun daw ay Philippine Eagle Owl na may ugali daw talagang umaatake kapag nabubulabag yung teritoryo nito. May puga daw yung kwago doon sa puno ng akasya, kaya kapag dumadaan doon, inaatake ng ibon. Akala namin, alaga talaga ng aswang yung nilalang. Yun pala, kwago lang. Kaya dapat hindi talaga muna kami maniniwala sa mga sabi-sabi dahil baka maling impormasyon yung makuha namin. Anumang lumilipad na nilalang na bigla na lang umaatake mula sa kawalan, papalipad sa napakalikot na imahinasyon. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Luzon, Visayas, Mindanao, tweet na, #KMJS na. Marami pang lugar sa ating mundo ang hindi pa napupuntahan ng tao. Hindi natin alam, malay mo, isa sa mga lugar na yun, dun mo matatagpuan ang forever mo. Charot, syempre walang ganon. Pero hindi natin masasabi na sa bawat lugar na hindi pa nadidiskubre ay may mga misteryo o mga sekreto na naghihintay lamang na matuklasan. Gaya na lang ng isang lalaki na aksidenteng natuklasan ang isang lihim na lagusan sa gitna ng kagubatan at sa kanyang pagpasok sa loob ng lagusan ay kinalabutan siya sa kanyang nasaksihan. Kaya sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang kanyang nakita. Pero kaibigan, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. I-click mo na din yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Maraming salamat! Sabi nila, bawat lugar ay may nakatagong kwento. Halimbawa, paaralan na dati daw sementeryo, kagubatan na pinamumugaran daw ng engkanto, o di kaya ay ilog na nangunguha raw ng tao. Pero ang mga kwento na yan ay mananatiling kwento hanggat walang ebidensya o patunay na ito ay totoo. Kaya may mga taong handang isakripisyo ang sariling kaligtasan para makamit lamang ang sagot sa mga katanungan at madiskubre ang mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Gaya na lamang ng bida sa kwento natin ngayon na isang treasure hunter na si George Becker na 35 taong gulang at nakatira sa Canada. Sa edad ng 21 ay kinasal na si George sa kanyang asawa. Nagkaroon sila ng isang anak at naging maayos ang kanilang pamumuhay dahil si George ay nagmamay-ari ng isang negosyo. Pagtungtong ni George ng 25 taong gulang ay nahilig ito sa pagta-treasure hunting. Noong una ay sa paligid lamang ng kanilang bahay siya naghahanap gamit ang kanyang metal detector. Pero di nagtagal ay dumarayo na rin siya sa ibang lugar upang maghanap ng kayamanan. Sa kanyang paglilibot ay marami na siyang nakuhang mga bagay na may halaga tulad ng mga lumang barya, singsing na nabaon sa lupa o di kaya mga sinaunang gamit
na matatawag nating antigo. Kaya talagang nahilig si George sa kanyang pagte-treasure hunting dahil nalilibang na siya, nakakapunta pa siya sa iba't ibang lugar. At higit sa lahat ay nakakahanap siya ng mahalagang bagay na nakabaon sa lupa. Hanggang isang araw, habang naglilibot si George sa isang bakanting lote na malapit sa isang gubat, ay biglang tumunog ang kanyang metal detector. Senyales na may metal na nakabaon sa lupa. Maaring bakal, pilak o di kaya ay ginto. Kaya dali-dali niyang kinuha ang maliit niyang pala upang hukayin at malaman kung ano nga ba ang nakabaon sa lupa. Nasa 2 talampakan na ang nauhukay ni George nang biglang may tinamaan ang kanyang pala na isang matigas na bagay. Ramdam niya na yun na ang kanyang hinuhukay. Kaya agad niya itong kinuha mula sa pagkakabaon nito sa lupa. Nang kanyang titigan ng bagay na kanyang nahukay, ay agad niyang napagtanto kahit na nababalutan pa ito ng dumi na ang kanyang nahukay ay isang gold nugget. Kaya tuwang-tuwa si George sa kanyang natagpuan dahil yun ang unang pagkakataon na nakahukay siya ng ginto. Kaya mas lalong lumalim ang kanyang interes sa pagte-treasure hunting dahil sa pangyayaring yun. Hindi pa doon nahinto ang paghahanap ni George ng kayamanan sa bakanting lote. Nagpatuloy siya sa paglilibot dito, pero wala na itong natagpuan pa. Hanggang sa nagpa siya na ito na pasukin ng kagubatan na malapit sa bakanting lote. Sa pag-asang may matatagpuan pa siyang mga gold nuggets, kaya dali-dali niyang pinasok ang kagubatan, dala ang kanyang metal detector at maliit niyang pala. Sa kanyang paglilibot ay hindi niya napansin na medyo napalayo na siya. Pero hindi siya nag-alinlangan na ituloy ang kanyang pagte-treasure hunting. Kaya kahit nasa gitna na siya ng kagubatan, tuloy-tuloy pa rin si George sa paglalakad. At ilang sandali pa ay muli niyang narinig ang tunog ng metal detector. Kaya agad niyang hinukay ang pwestong tinutukoy nito. Masayang masaya si George dahil iniisip niya na baka gold nugget na naman ang kanyang mahukay. Pero ilang pulgada pa lamang ang nahuhukay niya ay may tinamaan na agad ang kanyang pala na isang matigas na bagay. Kaya sinubukan niya itong bunutin pero hindi niya magawa dahil wala siyang makapitan. Kaya hinukay pa niya ang palibot nito at bumungad sa kanya ang isang parisukat na bakal. Dali-dali niya itong inangat at sa pagkakataong makikita niya kung ano nga ba ang tinatakpan ng malaking piraso ng bakal na yon, ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita, sapagkat ang bakal pala na yon ay pinto ng isang lihim na lagusan. Hindi malaman ni George ang kanyang gagawin, kung papasukin ba niya ito o ipapaalam sa otoridad ang kanyang natagpuan. Pero nang ibabaw sa kanya ang kanyang pagiging treasure hunter, kaya matapang niyang pinasok ang loob ng lagusan upang alamin kung ano nga ba ang misteryo at sikretong nakahimlay sa loob ng lihim na lagusan na yon. Habang nasa loob si George ay pinagmamasdan niyang maigi ang kanyang paligid. Tinatalasan niya ang kanyang pakiramdam. Dahan-dahan siyang naglalakad bilang pag-iingat dahil hindi niya alam kung ano ang maaari niyang makita o maengkwentro sa loob ng lihim na lagusan. Ilang minuto lang ang lumipas ay may napansing kakaiba si George. Kaya agad niya itong nilapitan upang malaman kung ano ang bagay na kanyang nakita. Sa kanyang paglapit ay tila nakaramdam siya ng takot dahil isang lumang bomba ang nakita niya. Sa tabi nito ay may mga lumang baril at mga bala na nababalutan na ng lupa. Agad nawala ang takot ni George at napalitan ng pagkamangha. Kaya itinuloy niya ang paglilibot sa loob dahil alam niyang marami pa siyang matatagpuan dito. Matapos malibot ni George ang loob ng lihim na lagusan na kanyang natagpuan, ay agad niyang ipinaalam sa otoridad ang tungkol dito. Napag-alaman nila na ang lihim na lagusan pala ay dating kuta ng mga German, kaya may bomba at mga baril na natagpuan sa loob nito. Hindi man ginto o kayamanan ang natagpuan ni George sa gitna ng kagubatan, ay masasabi nating mahalaga pa rin ang kanyang natuklasan. Dahil hindi lang ito basta lihim na lagusan, kundi isang piraso ng nakaraan sa kanilang kasaysayan. Maraming salamat sa pakikinig. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Luzon, Visayas, Mindanao, tweet na, #KMJS na. Isang batang nagkaroon ng itim na marka sa loob ng kanyang bunganga. Noong makita ito ng kanyang mga magulang ay agad itong nagpanik
dahil hindi nila alam kung ano nga ba ang itim na marka na biglang sumulpot sa loob ng bunganga ng bata. Dali-dali nila itong dinala sa ospital upang malaman kung ano nga ba talaga ang itim na marka na yun. At nang suruin ito ng doktor ay nabigla silang lahat sa kanilang nalaman. Natural lamang sa isang ina ang makaranas ng matinding emosyon, lalo na kapag ito ay nagbubuntis at kahit matapos nitong manganak. Madali silang makaramdam ng saya, lungkot, galit, inis at stress. Kaya kailangan natin silang intindihin at unawain ang pabago-bago nilang mood, lalo na yung mga bagong nanay pa lang o yung mga babaeng kakasilang pa lang ng una nilang anak. Sila yung madalas nakakaranas ng ganyan dahil nag-a-adjust pa sila sa pagiging nanay nila. Ang mga nanay ay sadyang detalyado pagdating sa mga anak nila. Ultimo maliit na kagat ng lamok ay nakikita nila. Ganun sila kaalaga sa mga anak nila. Ganyan na ganyan ang nanay na pag-uusapan natin ngayon na nagngangalang Jenny. Si Jenny ay 24 na taong gulang at may isang anak na 8 buwang gulang pa lamang na may pangalang Bella. Kapag mayroon kang sanggol na anak ay masyado tayong maingat sa kalusugan nila. Dahil bilang magulang, alam mo na kapag may nararamdaman na hindi tama ang sanggol mong anak ay hindi na ito masasabi sa'yo kung ano ang masakit sa kanila. Kaya kung biglang may pagbabago sa kanilang kinikilos o biglang umiyak nang hindi mo alam ang dahilan, ay nagdudulot ito sa isang magulang ng pag-aalala. Isang araw ay may napansin si Jenny na itim na marka sa loob ng bunganga ng bata na hindi niya malaman kung ano dahil bigla na lamang itong sumulpot sa loob ng bunganga ng bata. Nagpapanik na si Jenny dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin sapagkat alam naman natin na ang mga nanay kapag may nangyayaring kakaiba sa kanilang anak na hindi nila alam ang dahilan ay hindi sila mapakali hanggat hindi nila nalalaman kung ano ang nangyayari sa anak nila. Kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jenny at dinala niya sa pinakamalapit na klinik ang kanyang anak. Pagdating nila sa klinik ay sinuri agad dito ng doktor at sinabi ng doktor kay Jenny na ngayon lamang siya nakakita ng ganong klaseng marka sa loob ng bunganga ng bata. Alam naman natin na ang mga birthmark ay tumutubo sa iba't ibang parte ng katawan, pero sa loob ng bunganga ng bata mukhang malabo yata. Pero ito ang suspecha ng doktor noong unang beses niyang makita ang nasa loob ng bunganga ng bata. Pero agad itong kinontra ni Jenny dahil ayon sa kanya ay araw-araw niyang nililinis ang bunganga ng anak niya at wala ang itim na marka na yun. Kaya nagdesisyon ng doktor na muling suriin ang bunganga ng bata. At sa puntong yon ay nagbabanggit na ang doktor tungkol sa mga espesyalista na mas lalong nagpakaba kay Jenny. Habang kinakausap ng doktor ang nanay ng bata ay biglang lumapit ang isang nurse dahil na-curious ito at gusto niya ring makita kung ano nga ba ang itim na marka sa loob ng bunganga ng bata. Kaya tinignan niya ito at sinuri. Habang nakatitig ang nurse sa itim na marka ay napansin niya ang paligid nito ay mayroong kulay puti. Kaya sinubukan niya itong tuklapin at doon nalaman ng nurse ang misteryo tungkol sa itim na marka na biglang sumulpot sa loob ng bunganga ng bata. Nabigla silang lahat sa nalaman ng nurse dahil ang itim na marka pala na yon ay walang iba kundi piraso ng karton na kinagat ni Bella na na-stack sa loob ng kanyang bunganga. Matapos ang matinding pag-aalala ni Jenny, ang kanyang mga luha ay napalitan ng halakhak. Lahat sila sa loob ng klinik ay nagtawanan. Maging ang doktor ay napakamot na lang sa kanyang ulo at pabirong sinabi ni Jenny na kahit kailan ay hindi na siya babalik sa klinik na yon. Ipinost ni Jenny sa Facebook ang kakatuwang nangyari sa kanya at umana ito ng iba't ibang komento sa mga netizen. Merong mga nagalit kay Jenny dahil pinabayaan daw nito si Bella kaya nangyari ang ganun sa bata at hindi niya daw ito pwedeng gawing kakatawa dahil ang maliit na piraso ng karton na yon ay maaaring bumara sa lalamunan ng bata at magdulot ng mas matinding problema. Pero meron din naman ang natuwa sa kanyang kwento dahil matapos niyang magpanik at mataranta sa loob ng klinik hindi alam ng doktor na okay naman pala si Baby Bella at kung hindi dahil sa nurse ay baka kung saan-saan pa sila napunta. Sinabi pa ni Jenny na lagi na niyang babantayan ang kanyang anak at hindi niya nahahayaan na kumain ito ng karton ng gatas. Pero kahit ano pang masamang komento ang sabihin ng iba sa kanya, ang mahalaga sa lahat ay ligtas ang kanyang anak na si Bella at hindi na siya babalik sa klinik na yon. Alam nyo, mahirap ang maging isang ina ng tahanan
Dahil iniisip ng iba ay madali ang maging isang nanay dahil laging nasa bahay. Pero mali ang pag-iisip na yan. Dahil ang pagiging nanay ay isa sa pinakamahirap na obligasyon sa lahat. Isipin mo, nagbabantay ka ng anak mo at nalingat ka lang sandali ay may nangyari na sa bata. Siyempre, ang nanay ang masisisi dahil siya ang nasa bahay na nagbabantay sa bata. Pagod ka na nga sa gawaing bahay, wala ka pang masyadong pahinga. Tapos iisipin pa nila, nagpapasarap ka lang sa buhay. Pero eto dapat ang isipin nyo. Lahat ng nanay na nasa bahay at ginagawa ang kanilang obligasyon ay nararapat lamang nating pasalamatan. Dahil hindi man sa kanila nanggagaling ang suportang pinansyal, ay binibigay naman nila sa atin ng sobra-sobrang pag-aalaga at pagmamahal. Kaya saludo ako sa lahat ng huwarang nanay. Maraming salamat sa pakikinig.